Nag-outing kami sa Zambales ng bahala na literal na walang booking, walang tamang direksyon. Nga, dito nga sa nilalakaran ko ay sa Liuliwa, Zambales dahil Friday nga kami pumunta at weekdays yun kaya walang masyadong tao dito at napakaganda ng place naman talaga kapag walang masyadong tao. At bago nga kami bumiyahe, pinalinis na muna si Lily. Yes, you heard it right, may pangalan siya. Lily ang pangalan niya. Kwak. So ganito nga ang siste. Friday ng madaling araw kami lumuwas. Luwas pa tawag doon kapag Zambales. Hindi ba pwede sa Maynila lang yon? Bahala na. So dahil nga madaling araw kami lumabas, kasi nga syempre para hindi kami maipit sa traffic at sobrang haba nga naman ng biyahe, nag-stop over muna kami dito sa Shell Balaptas kasi nga bibili sila mama, si Dada at si Tito Lance ng kape. Dahil sarado ang Starbucks. Dito na lang sila bumili ng kape sa Krispy Kreme. O, diba? So, umorder si Dada ng kape dito na kayang manapak ng puyat. O, diba? Puyat. Kasi nga kape na lang bumubuhay sa mga dugo nila. Ako yung bumubuhay sa dugo ko, yung bunganga na lang ni Mama. At dahil nga dito sa daan, may kumulog-kulog ba? Ay, nakakatakot ba? Tapos dadaan din kami dito sa sa tunnel ba? Pero medyo maikli lang naman to, o diba? Ang buhay ay parang weather lang. Lalabas ka din sa dilim. Sabi ni Leora kay Tito Lance, alam mo ba magaling ako mag-swimming? Yung magaling mag-swimming. Ay, ewan ko na lang. Ayaw na lang mag-talk. Ang haba nga ng biyahe namin, 3.5 hours. At dahil nga maliwanag na dito, malapit na kami sa Zambales. Hindi ko alam kung nasa na ba to, pero alam ko nasa Zambales na kami kasi makikita nyo na dyan yung bundok-bundok. Ayan nga, napakaganda ng sunrise. Oh my goodness, bara-bara goodness and everything. Oh Lord, thank you Lord sa buhay na ibinigay nyo sa akin dahil ako'y nasa magandang pamilya. Amen. So nakarating na kami sa Zambales at talaga namang sobrang ganda ng madadaanan mo dito. Talagang iba talaga. Hindi ko ma-explain. So nakarating na nga kami dito sa Liuliwa Beach sa may parking area at naglakad-lakad muna kami dito. And nakikita niyo naman nakapadyama pa si Mama at si Dada. Siyempre kasi, hindi naman kasi ito yung first destination talaga namin. Talaga dun kami sa may Cabangan Beach. Kaso nung nakita namin yung Cabangan Beach is sobrang peaceful niya and wala kang mabibili doon. Like parang wala siyang life. Pero naman, peaceful. Pero kung gusto mo ng peaceful dun ka sa Cabangan and gusto kasi nila Mama and Dada na mayroon silang gagawin, something na may enjoy ba nila talaga. So, ayan, lumipat kami sa Liuliwa from Cabangan. Nag-decide silang pumunta sa Liuliwa para i-check kung ano bang meron at bakit sikat tong Liuliwa na to. So, ayan, nandito kami ngayon. Oh, diba? Maganda yung beach. Kapag walang tao, talagang mai-enjoy nyo siya kasi meron kami nakitang post na sobrang punong-puno talaga yung Liuliwa. Tapos sabi ni Kuya, nanganganggat daw ba ako? Sabi ko sa kanya, Kuya, ikaw pa lang. Hindi, charot. Nga! So, ito nga yung front ng parking area sa Liuliwa. At tinan niya naman, parang may Koreanong hilaw na lumalakad na may daladalang kung ano-ano na kala mo para siyang may meeting. So, may namit nga ako ditong beach dog. Lugi tayo dito na ata nakatira to. So, kayang-kaya niya yung init. At kahit, pero nagtataka ako, bakit ang puti niya? Ba't ako ang itim? Nasa aircon naman ako lagi. Tapos siya sa beach, tas ang puti niya. Oh my goodness, anong sikreto mo sis? Kinalikuran ko na masyadong mayabang, sabi ba naman, lahi na to sa lahi na. Talaga naman, ayoko na, kaya mag-swimming na lang ako sa beach kaso parang hindi ko kinaya yung alon, masyadong nakakatakot dahil first time ko nga yung alon. Tapos sabi ni Mama, umuso daw ako, bibidyohan yung pa ako kasi yung alam niyo may transition na bigla na lang aanurin ng bula-bula na anod na yung paa. Ewan ko ba? Tinutulak na ata ako nito sa beach eh. Hindi ko alam. Ayoko magtiwala. Tapos si Dada, dahil nawala siyang tulog, ayan, nababaliw na siya. Nakakala mo nasa movie siya. Diba? Marami ang tulog. Tapos pagod pa sa biyahe. Pagod pa mag-drive. So umalis na nga kami sa Liuliwa at tumiyahe na kami sa Pundakit, San Antonio. Doon na din sila naharang na accommodation. Siyempre naharang sila kasi nga naghahanap nga sila ng accommodation dahil wala naman silang binook.
So ayun, naharang sila at napasay yes sila dahil naharang na sila eh. Dahil nga sa sobrang init dahil nag-beach nga kami ni Leora sa Liuliwa at parang di na namin kinakaya ni Leora na sumama pa sa island hopping, minabuti nang magpahinga na muna kami sa room at silang tatlo na lang yung mag-enjoy sa mga island. At habang natutulog at nagpapahinga nga kami ni Leora sa room, sila naman ay nagpapaitim sa dagat. Nagkarikila nga sila ng bangka papunta sa tatlong isla sa Anawangin Cove. Around Anawangin Cove, sobrang makikita mo yung ganda ng lugar, yung matataas na bundok at malinis na tubig. Pagkatapos nila sa Anawangin Cove, pumunta naman sila sa Capones Island at ito ang pinakamagandang isla. Sobrang ganda ng buhangin, sobrang linaw ng dagat, ang ganda ng bundok na matatanaw mo sa dagat, white sand, hindi ganun kalakas yung alon at pagkatapos naman sa Capones, pumunta naman sila sa Camara Island. Madaming seaweed, white sand din at peaceful din at dahil nga hapon na, kakaikot nila, nagmamadali na silang bumalik sa accommodation dahil medyo di na mainit at inaalala din ni Mama na iniwan kami pero pagbalik nila, tulog lang din naman kami. Dahil nga mag-beach din kami at sa amin ng sunset, dinala kami nila Mama at Dada sa malapit-lapit na beach na maganda-ganda yung sunset. Hindi nga nag-beach si Leora dahil takot siya sa tubig. Kalaban niya ang tubig. Etong beach na to ay malapit lang sa accommodation namin, 7 minutes away. Maganda din yung beach dito sa Pundakit. Malinis, tahimik, matatanaw mo yung mga isla, may magandang sunset at dito sa napuntahan namin, may lifeguard na nagbabantay sa mga lumulusong sa dagat. At syempre masyado na nga ding malakas ang alon kaya naglaro lang din ako dito sa bungad. Habang ako nagdalaro, nag-i-enjoy sa alon, si Leora naman natatakot siya sa mga alon kasi medyo malakas nga daw, sabi niya, mabigat daw siya, baka daw hindi siya lumutang, baka daw lumubog siya. Takot na takot siya, diba? Kasi katakawan niya kaya bumibigat siya pati ba naman kasi pagkain ko kinakain niya kaya ayan, hindi siya makapaglaro sa alon kasi nga natatakot siya. Ako syempre hanggang paa lang, mahirap kasi mabasa buong katawat ko sa alon dahil makikita nila yung katawan ko, ayoko nun. Sabi ko, Leora, tara na, maglaro na tayo sa alon, masayang maglaro sa alon dahil nakaka-relax, nakaka-relaxing. Oh, diba? Nararamdaman mo ang alat tubig, ha? Kundi lang malakas-lakas yung alon na to lusong talaga ako dito sa dagat na to kasi maganda talaga na-feel ko talaga yung kagandahan ng na to katulad nila, parang gusto silang gayahin nakalusong. Tapos pinipilit nga ni Mama si Leora na kahit sa gilid-gilid lang, ayaw talaga ni Leora, di wag niya. Naka-life vest naman siya, takot na takot. Tapos ayan, nag-moment, nag-imo-imo na si Mama sa sunset na baka daw kasi hindi na maulit to. Tapos si Dada na-rejoin na nakakasar lang siya kay Mama. Wala, puro pa nga asar lang ginagawa niya, di ba? Para silang mga tangang, para mga batang naglalaro sa sunset. Tapos ayan, pauwi na kami diyan kaya lumusong-lusong na kami kasi sabi nung lifeguard, pag lumubog daw yung araw, hindi na daw pwedeng pumunta sa dagat, off na daw. Si-alisa na daw lahat. Ayan, nakikita nyo, di ba wala ng tao dyan? Kasi pinalis na. Tapos kinabukasan, nakakita kami ng Jollibee. Tapos sabi ni Mama, parang ang sarap mag-Jollibee. Kasi tingnan nyo yung tanawin ka, ganda-ganda. Tapos bumili sila ng yung burger at fries. At grabe, nakaka-amaze yung fries dito kasi sobrang sarap ng fries ni nakakaiba. At then nga, pagod na ang babaeng ito, gusto ko nang matulog ulit dahil siyempre nakakapagod mag-outing ha. Tapos yung biyahe, sobrang haba ng biyahe. Tapos di ka pa makatulog kasi may katabi kang tambuhala. Kaya ko namang mahiga kaso dinadaganan niya ako. Kaya ito ako, aantok-atok sa biyahe, tinitiis yung antok. Ewan ko ba, antok na talaga ako dito pero hindi ako mahiga kasi nga may dumadagan sa akin na dambuhala, nakakabuisit talaga, nakakasura talaga. Kaya ito pinipilit ko na lang yung sarili kong gumising. Kulang na nga lang, lagyan ko ng toothpick tumataw Sige na nga, paalam na, ito na hanggang dito na lang yung kwento ko dahil masyado na akong napapagod din Timo, nahihirapan na talaga ako. Masyado na ako napapagod magkwento kaya bye! I love you. Mwah.